Binibili niyo lang din sa kanila. Oo, sa kaliwa. Pakilala ko lang po ulit. Ako po si Kiara. Mga estudyante po kami from PCU Dasmariñas. Kami po ay mga second year na multimedia arts student. So, nandito po kami ngayon po para lang makilala po namin kayo sa pamumuhay mo kasi nakikita ka namin lagi sa tulay dyan sa Robinsons Palapala. So, kamusta naman po ang pamumuhay niyo po dun sa isang araw? Kamusta po ang ano po yung takbo ng araw niyo sa pwesto niyo doon? Teka, papakilala muna ako. Sige po. Ako si Gina Dayot, 58 years old. Nakatira dito sa Dasma Palapala, Sampaloc 1. Ang trabaho ko po, isang vendors lang. Nagsimula po ako 2014 hanggang pandemic. Pagdating ng pandemic, natigil po ako sa pagtitinda dahil nga bawal na po maglabas-labas. At pag oras na lumabas ka, puhulihin ka sa highway, di ba? Tapos, simula nun, wala na akong puhunan nun. Kaya natigil ako sa pagtitinda. Kaya wala na kaming kabuhayan nun. Pasalamat na lang ako kasi kahit paano, yung barangay namin dito, tuwing linggo, nagbibigay ng mga bigas, di ba? Bigas, ulam, yun. Mga dilata, yun. Yun lang inasahan namin na pang-resolve namin sa pagkain namin. Tapos, nung katagalan, nung hindi na kami nakakapagbayad ng bahay, inaway kami ng may-ari ng bahay, pinaalis kami. Kung nga hindi na kami nakakapagbayad, dahil nga wala naman talaga kaming hanap buhay noon eh. At saka hindi pwede kami maghanap buhay. Tapos lumipat kami ng ibang tirahan sa kaibigan ko. Nakiusap ako kung pwede ko tumira. Ngayon, nung pagdating ng umabot din ng ilang taon kami doon sa kaibigan ko, pagdating ng 2023, lumipat na kami ng bahay. Nakitiri kami doon ng bahay sa taas. Yan, pinayagan kami na makitira kami doon sa lupa. Lupa ng may lupa. Pero hindi naman kanila yun. Pero may tenant. Pero nagpaalam naman kami. Gaano katagal po kayong tumira? Ngayon, limang taon na kami nakatira ngayon doon sa tinitira namin. Tapos, sa tulong ng mga anak ko, kaya nagkaroon ako ng konting puhunan. Binigyan nila ako ng 2,000 para makapag-start ako. Pero yung mga anak ko na yan, 10 yan sila lahat. 10. Binuhay ko yan sila sa hirap at ginawa. Kasi nung araw, nagtitinda ako ng tinapa at daing. Kaya yun, napaayos ko yung mga anak ko. Napalaki ko sila ng maayos na wala silang mga sakit. Na kahit minsan hindi ko sila kinumpain sa hospital kung nagkakasakit. Hindi ko sila kinukumpain. Pero sa awa ng Diyos, ang mga anak ko, buo pa rin sila lahat, walang nabawas kahit isa sa sobrang pag-alaga o sa mga anak ko. Pero yun lang ang anak ko. Pero ngayon yung pagtitinda namin dyan, ang pagsubok lang talaga na dinanas namin dyan. Itong 2025 na to, yung hinuhuli kami ng mga tax force sa pagtitinda namin sa bangkita, yun lang talaga ang namin. Kasi bawal nga daw. Sabi ko hindi naman ito nakakasagabal dahil nandun lang naman kami sa gilid. Ang masama kung talagang nasa daan-daanan ng mga tao, nakakasagabal ka. Tapos minsan kinuha yung mga paninda namin, hindi na naibalik. Hindi na naibalik ng munisipyo. Ewan ko kung munisipyo ang may utos nun o
hindi namin alam. Pero pag oras na tubusin namin, wala naman kami tutubusin dahil wala naman kami puhunan dahil pinangungutang lang din naman namin yung aming pinupuhunan Nag-umpisa kami sa kaunti, kaya nung medyo matumal-tumal na nauubos yung mga paninda namin, napilitan kami mangutang. Kaya ngayon, nangutang kami sa Bombay, sa tao, kaya yung nagkakaroon kami ng pero ngayon wala na kaming masyadong inuutangan kasi yung Bombay na inuutangan namin umuwi na ng India. Yun lang ang ko. Kaya ngayon, ito na kami ngayon kahit paano, nakakaraos pa naman kami kahit sa pang-araw-araw. Kaya kahit kaming dalawang mag-asawa, minsan nagkakasakit pa nga yung asawa ko. Pero pag nagkakasakit siya, hinayaan ko lang siya sa bahay. Tapos ako naman ang nag-aano naman. May mga alaga din kami, mga hayop. Yun lang inaalala ko. Kasi pag nagutuman yun magsisipaglayasan yun ang inaano ng asawa ko. Kahit na may nararamdaman siya, nagtindak. Yung kasama mo po kanina, yun po yung kasama mo lang po ngayon. Nakakaranas na ng mga sakit sa katawan. Yan sa sobrang hirap ng buhay namin. Pero kung makita mo lang talaga yung bahay namin dun, sa tinitirahan namin, parang barong-barong lang din naman siya. Hindi naman siya mga plywood, mga sako, mga yan, kumot. Pero saka na lang pagka oras na sunod na taon, malay nyo, makarating kayo sa amin. Uy, parang invitation yun na ya. Imbitahan niyo kami pumunta doon. Ay, yun lang, ko masasabi ko sa inyo. Wala na akong ibang Okay lang po. Ano pa po ang mga nagbibigay ng lakas sa inyo para magpatuloy po sa araw-araw? Nagbibigay lakas sa amin. Siyempre, para din naman sa mga anak kong nangangailangan. Kasi minsan yung mga anak ko, pag wala din naman, siyempre magulang nilalapitan. Katulad ko, may mga anak ako, 10 yan. May iba nga nakakaluag-luag, may iba nga naghihirap din. Kaya minsan yung mga kinakapos, sa akin napunta, pag kahit na kunti lang ang kita ko, nababahagian ko pa rin sila kahit pambili-biling bigas, biling ulam, pang-almusal ng mga apo ko. Kaya yun, maano sila sa akin. Ay, minsan nagrereklamo na rin ako, ano ba naman yan na? Lagi na lang kayo nag-ano sa akin, wala na akong pampuhunan na. Sabihin naman niya, hayaan mo na pag nakaraos ako. Makaraos kami, makakaganti rin kami. Tapos sabi ko, kailan ba yun? Pag wala na ako, sinasabi ko yun sa kanila. Minsan napapaluhan na lang ako pag wala akong maibigay sa kanila. Kasi sa sobrang bait ko sa mga anak ko, kaya napapaiyak ako sa kanila pag wala na sila talagang wala akong maibigay sa kanila. Kaya naawa ako sa mga apo ko. Okay po. Kasi sobrang hirap talaga ngayon. Nakakaranas ako lang. Sobrang hirap po. Dahil sa mga anak ko. Pero kung sa aming dalawang mag-asawa lang, okay lang. Kasi mga apo ko, mga anak ko, sa akin na lang. Yung mga walang-wala. Kaya yun. Yung iba mo pong mga anak ko, may mga sariling pamilya na rin po sila, no? Oo. May mga sarili na silang pamilya. Tapos, may minsan nga nakakaluag-luag, nagbibigay sa akin. Yun lang. Pag umaano sa kanya, nagchat ako na, wala kaming pagkain. Binibigyan niya kami pa 5,500. Yun lang. Kasi sa dami ba naman ng mga anak ko, kaya gano'n. Kaya pasensya na po kayo kung ako'y napapaluha. Kasi minsan talaga, kahit ako nasa bahay pag nakikita ko yung mga anak ko na naghihirap sila, parang nasasaktan ako. Kailan po kayo lagi nagkikita ng mga pamilya mo po? Mga anak ko nasa tabi-tabi lang, tapos yung iba malayo. Taga saan po kayo, Nay? Lagi? Pwes kayo. Dito lang ako sa Dasma. Pero taga Romblon po ako. Tapos yung asawa ko naman, Ilonggo, Salbahe yun, nananakit yun. Kaya yun, iniwanan ko, binubugbog ako tuwing uuwi yun. Kahit wala naman na itulong sa'yo, maghahanapan ka ng Yun lang, kaya ako umalis sa poder niya.
Kahit 10 anak ko, iniwan ko siya ng pilit kasi hindi ko na kaya. Ay, mga anak ko, kaya yun na lang mga anak kong pinabayan ko. Pinalaki ko muna sila. Kasi hindi ko lang masabi sa inyo, yung pangalawang asawa ko ngayon napakabait. Yung nandoon ngayon, mabait yun. Ito nga po na. Oo, pangalawang asawa ko yan. Pero hindi ko naman talaga ginusto na mag-asawa pa ulit ako dahil alam ko na masama maano. Pero wala rin na magawa. Naghanap lang ako ng makatuwang ko sa buhay. Sa takot po ba? Oo, na ano rin ako sa sarili ko na mali ang ginawa ko. Pero tama lang din yung ginawa ko sa asawa ko, na iwan ko siya. Kasi sobra na mga ginagawa niya sa akin. Eh. Kaya yun. Ngayon po, Nakilit masaya na. naman Oo. po kayong dalawa na. Pero okay naman yung napangasawa ko ngayon. Kaya lang, sakitin. Nagkakasakit din siya. Pero minsan ako din, nakakaramdam na rin ako ng sakit sa katawan ko. Eh, nakatulog na. Yun na lang po ang ano ko, maisasabi ko sa inyo. Wala na to. Okay lang naman po. Ang importante po naman masaya naman po kayong mag-asawa ngayon. Magtutulungan kami. Ano po ang pangarap niyo para sa sarili niyo at para sa mga pamilya niyo po? Sa mga anak niyo? Ano po ang mga pangarap po na inisip niyo para sa kanila? At pangarap ko lang sa mga anak ko, sana naman yung mga ibang anak ko nga nakakaluag, kung sino yung wala, tulungan na lang sila. Tulungan na lang po sila magkakaroon. Tsaka yung mga walang mga trabaho ngayon, sana magkakaroon sila ng mga pagkikitaan na kahit paano na hindi na sila umaasa sa akin dahil matanda na rin ako. Matanda na ako, hindi ko na rin sila kayang suportahan. Kaya yun ang anak. Pero pinipilit ko pa rin kahit paano, nabibigyan ko pa rin sila. Kinakaya rin naman po ngayon. Hindi ko rin naman talaga matiis yung mga anak ko. May mga pasaway pa. Pasanikulos ako. Ano po ang mga natutunan niyo po sa mga pinagdaanan niyo po na gusto niyo pong ipasa sa iba? Parang life lessons po. Kaya kayo, sa katulad kong mga nanay, kung ano yung mga pinagdadaanan natin ngayon bilang isang magulang, wag po kayong sumuko. Lumaban lang po kayo sa hirap ng buhay. At kung kaya pa ninyong gumawa ng paraan na mabuhay niyo yung mga anak niyo, magsikap din kayo katulad namin na kahit anong dinadanas namin sa bangkita, gawin nyo rin po. Pero kung kaya nyo po yung katulad ng ginagawa namin na nagkikipaghabulan kami sa sa mga nanguhuli, nakikipaglaban. Ako lumalaban ako eh. Hinahablot ko yung mga paninda ko eh. Kinukuha ko sa kanila. Pag hindi nila ibigay, tapon ko yung mga paninda ko na yan. Dabputin yan. Tira nga, nakuha pa nga yun sa lagyanan ko. Nakuha ko, 480. Binawi ko sa kanila. Yun ang naman ulit ang in-start kung nakakabili ako ng kalahating sigarilyo. Tapos, 3 balot na candy, nagsimula lang nun. Nagpa-umpisa lang ako. Yun lang talaga dinanas ko dyan. Maraming beses na. Sa ngayon po, okay naman ako, nakakaraos naman ako. Okay naman kami. Kahit paano nakakain pa naman kami ng 3 beses ang araw. Ay lang, minsan walang ulam, may bigat. Minsan tuyo, gulay, itlog. Minsan yung gulay-gulay nga, mga alugbati doon. Pag wala lagyan ko lang ng magic sarap. Kasi okay na kahit walang sahog, kahit walang sibuyas bawang. Nakakaranas na kami dyan sa namin. Kiis lang. Ako na, madadagdagan ng inyong ulam. Kasi, salamat po sa oras yung ngayon at meron kaming ibibigay ng mga regalo. Yay! Merry Christmas po. Ay, salamat po. And ito naman po, pangkain nyo. Ay, Pangkain, meron po dyan mga
delata, meron po dyan pang, ay, Abala pa kayo talaga para sa amin. Ang sabi ko nga dito, Ray, halika na Ray. Kawawa naman yung mga bata, mga estudyante. Kasi kailangan din nila yan sa school eh. Ng araw po na kami po mga estudyante po kami from PCU Multimedia Arts, second year po. We're happy po na hinayaan niyo po kami mag-interview po sa inyo sa araw na to. Ako na po ba makuha yung pangalan niyo po? Oh, ako, Asteria Lazara Noguet, 46 years old. Ano pong, nakita po namin kayo sa may underpass po na pala-pala, sa may Robinson po. Yan po ang trabaho niya na eh. Oh, ayan lang talaga din kakakitaan namin. Ilan taon na po kayo nagtitinda ba? Ano na, 7 years old. Dyan po? 7 years old. Nandiyan na po kayo. Mm. What? 7 na. 7 years. Eh di bago pa po tinayo yung SM or nabutan niyo po yung construction. Oo. Taga dito po kayo. Hindi dito lang. Hindi kami taga dito, taga ano kami Samar. Pero matagal na kami dito. Opo. Paano po kayo napadsa dito? Wala lang, naghahanap lang ng hanap buhay. Kasi doon sa amin, kulang ng magkakakitaan. Mahal po. Ilan po ba kayo sa pamilya po? Ito lang, isa lang anak ko. Isa po ang anak ko. Kaya kayo magkakapatid. Ilan po kayo? 6 kami magkakapatid. Pero yung dalawa patay na, bali 4 na. 4 na lang po. Tapos kayo lang po mag-isa ang lumuwas po dito. Oo. Sa ang asawa niyo po? Yan. Tatay po ang asawa niyo po. Pangalan po ni tatay? Norcio. Abelino Norcio. Doon din sa amin. Pareho po kayo taga-sama po. Tapos sabay po kayong lumuwas dito. Hindi, nauna siya. Umano na lang ako. Sumunod po kayo. Tapos dito na po kayo nakatira sa bahay po na to. Hindi, doon sa Cardinal. Lumipat lang kami dito. Lumipat po kayo dito. Tapos ang anak niyo po, dito niyo po pinalaki? Or doon din po? Doon. Tapos, kinuha ko doon. Pinapasok ko dito sa eskwelahan. Kamusta naman po siya? Okay lang naman, nakakatoto ng pag-aaral. Ilan taon na po ba? Siyam. Siya pa lang po. So, nasa school po siya ngayon? Wala. Ano ngayon, Sabado, walang Ayaw nga pasok. po, mas madali. Session kami po kasi may pasok po kami ng mga gatong araw. Bali po, ito po yung mga question po na hinanda po ng mga kaklase ko po. Kumbaga para mas makalala po namin kayo. Kamusta naman po yung araw-araw po na pagtitinda niyo po doon? Okay lang naman. Nakakabili naman ng bigas, pagkain, Ang tinda niyo po ay mga candy po, tsaka sigarilyo, soft drink, tubig. Anong oras po kayo nagsisimula po ng tinda po? Alas 4 madaling araw, nandoon na kami Robinson. Hanggang anong oras? Hanggang alas 9 ng gabi. So simula po noon, nung pagdating niyo po dito, kayo na po, laging doon po ang trabaho niyo po. Oo. Ayan. Pagdating namin dito, nagsama muna ako sa kanya 1 linggo pagtaho. Tapos, kinausap ko naman yung nagtitinda dyan na matagal na kung pwede ako magtinda. Ayun, nagtinda ako. Nagsimula yun, 3 peraso face shield. Di ba ang face shield nakaraan? Ayang gipunan ko, ayang palago ko na yan. Rolling ko, kaubos ang face shield, binibili ko naman. Opo. Ay, nakabili na naman ako ng sigarilyo. Opo. So doon po nagsimula. Tuloy-tuloy na po yun. Oo, Kumbaga tuloy-tuloy. tumubo po yung pinuhunan niyo sa sakit. So nasabi niyo po na may kasama po kayo doon na nagtitinda. Ilan po kayo doon? Umalis na kasi si ate, yung kasama ng tumboy doon. Opo. Ayan sila matagal na. Tapos ako sumunod, ate naman. So madami po kayo nandun. Sama-sama po kayo Mm. doon. Tingnan mo po. Kumbaga kilala niyo na po yung isa't isa. Oo. Ano po yung nagbibigay ng lakas ng loob sa inyo na magtinda po araw-araw? Kasi grabe naman po simula 4 hanggang gabi na po. Nandun kayo nagtitinda. Kaya ayan lang talaga, kasi pag hindi kayo magtinda, wala ibabayan sa bahay namin. Opo. Yun po talaga ang nagiging driving force. Kaya gitsatsagaan na lang namin, kaya yan lang talaga yung maano namin na trabaho. Opo. Ano pong mga pagsubok po pag titinda po doon? Maliban po doon sa mahabang oras na pagtitinda. Kasi pag umuwi kami maaga, wala kaming kita. Opo. Kailangan magpagabi talaga kami doon para makakita man lang kami. Opo, mga pasahero po ang mga bumibili sa inyo.
Sa health niyo po, di naman po kayo naapektuhan kasi usok po yun, di ba? Tabi ng kalsada po kayo doon. Tapos mainit, umuulan. Kaya minsan nagkakasakit kami, natigil muna kami tag 2 araw, papahinga. O ano yung sakit namin, wala. Tinda na naman. Itinda na naman po. Oo, Wala naman po kayong naging complication. Wala lang sakit. wala naman. Meron po ba kayo yung pinaka mahirap na pagsubok po na dumaan sa buhay niyo po? Iyan lang pag matumal, ayan talaga. Pag matumal yung paninda namin, wala talaga kami. Yun po ang Ayan pagsubok sa amin. mga tanong. Meron ba kayong additional na gusto itanong, guys? Wala. Ano na lang po? Hindi ko po may tatanong lahat kasi masyado mahaba po eh. Gusto ko lang naman po malaman. Kumbaga, O sige. ngayon po, yun, kumbaga pagkatapos po nito, yun po ulit ang gagawin niyo. Araw-araw po kayong magtitinda. Ano po yung ang gusto niyo pong maging mensahe po sa mga katulad niyo po na nagtitinda din po? Kumbaga nagsimula po, dayo po kayo dito, galing po kayo probinsya. Mga taong gusto makaraos sa buhay, araw-araw. Ano po yung gusto niyo mensahe po sa kanila? Kay hindi ko nagit. Ay, pasensya po. Kumbaga yung, sige po. Sa, po? Mga mensahe niyo po sa yung mga katrabaho niyo po, sa inyo po, na umaharap po sa mga ganitong paghihirap araw-araw, titinda, minsan matumal, minsan maayos. Ano po yung gusto niyo mensahe? Ayan lang, laban lang. Yun po ang kasi sa sa pamilya niyo po, sa anak. Yun po. Ay, yung anak ko kahit maghihirap ako, papasukin ko yung pag-aaral. Dire-diretso, 6 years old. Layo ba pong mararating? Ano po bang gusto niyong pangarap ba? Sa anak niyo. Kaya gusto ko makapagtapos din siya. Katapag-tapos niyo po. Para man lang makatulong sa akin. Yun naman. Okay naman. May gusto ba kayo itanong? Kumbaga, maayos naman yan. Okay naman yan. Hindi siya ganun kahaba. Okay lang. Kumbaga, yun lang. Gusto lang naman po namin kayo makilala na eh. Oo. Yung 25, nandoon lang kami, magtitinda lang kami. Titinda po kayo. Kahit Pasko po nandun po kayo. Oo, nandiyan kami pag Pasko. Pag bagong taon talaga, hindi ako nagpapasko. Ano lang, pag Pasko lang. Pag mga ganun po, madami po bang nagtitinda? Maraming tao. Maraming tao. Kulang nagtitinda, ang tao ay marami. So kumbaga, grinab niyo yung opportunity na kapag wala po masyado nagtitinda, kayo po yung nagtitinda doon. So kahit, gabi naman po. Hanggang gabi po, nagpuputukan na yung mga fireworks na Hindi, nauwi naman kami. Hindi kami nagpapaabot doon nauwi kami pagdating alas 9. Kasi anmol sirado yan eh. Opo. Pagdating alas 9, mauwi na kami kasi Ngayon- wala ng tao. Ngayong Pasko po, anong plano niya po? Ngayon, maliban sa magtinda ko. Gusto niyo po bang gumala din? Wala ako dyan kasi talaga napupukusan ko yung pagtinda ko. Oo, yung bahay ko talaga, hindi kailangan talaga humanap buhay. So kahit ano pong sige lang po na sige magtrabaho. Oo. Yan lang talagang pahinga ko pag naglalaba. Pag naglalaba, pahinga. Naglalaba ako, hindi nga pahinga yun eh. Hindi nga po pahinga. Oo. Pwede mo sa kanila yung yung mga pagsubok na ginawa dyan sa overpass. Pagsubok para kayo. Pagsubok hulihan ng mga hinuhuli kami ang mga touch sport. Oh, naubos mga cooler, mga ganito, mga tinda ko, pinaagaw. Ay, ilan po yun? Han ngayon pa lang na Han September. Ngayon September po. Ano pang nangyari? Bigla lang po silang dumating. Oo, biglang nasulpot sila. Paninda ho. Saan puhunan niyo ho dun sa tininda niyo? Paano po yun? Wala lang. Sino po yung mga yun? Nanghuli po. Touch sport. Transport po. O touch sport. Inuutosan po. Inuutosan yan ng mayor. Ayun. Pagkatapos ho. Katatapos humuli, nabili na naman ako. Opo.
pag ano, ayan na naman, ipapalago ko na naman. Opo. At least lumalago pa rin Oo. po. Nangungutang na naman. Puhunan. Opo. Pero di naman po kayo nahihirapan po doon. Hindi. Nakabawi naman po. Oo, nababawi naman. Hindi ako informed sa ganong nangyayari. Kasi kumbaga, lagi ko lang po kayo nakikita doon eh. Wala kami ang tambay, nandoon kami araw-araw. Yun na naman po. Okay na po sa questions ko po sa inyo. Maraming salamat po, Oh, Nanay. sige, sige. Thank you po. Ikaw na kayo dito. Wait lang po. Bago po kayo umalis, kasi po ay may ibigay sa inyo. What? Ay, salamat. Opo. Salamat. Maraming salamat. Thank you po. Merry Christmas po. Merry Christmas. Thank you po. Salamat po, Nay. Salamat po. Good day everyone! In this video, we will share the lesson we learned from our immersion task for our final exam. Na-interview na is si Nanay Asya and Nanay Gina. We are grateful so na na-interview namin sila and na-share nila yung mga daily challenges nila sa buhay and sa mga story nila na about sa mga anak nila. And basta yung mga sabihin natin yung experience nila na hindi natin naranasan kasi sila nagtatrabaho na tapos may anak na tayo. Siyempre, student pa lang. And through their experience, they show up as strength, resilience, and perseverance in striving to meet their daily needs. Matapos po namin ma-interview sila Nanay Gina at Nanay Asteria, marami po kami natutunan sa kanila at parehas sila nag-iwan ng malalim na mga lesson na natutunan namin sa kanila dahil sa aming simpleng pag-uusap nagkaroon din kami ng insight kung gaano talaga kahirap ang buhay, pero patuloy pa rin sila sa pagsisikap at kahanga-hanga ang kanilang paraan ng paghaharap sa sitwasyon nila ngayon. Sila po ay ilan pa lang sa mga patuloy na lumalaban sa buhay na kahit araw-araw ay punong-puno ng pagsusubok. Marami silang hinaharap sa pang-araw-araw at nakakahanga sila at nakakatuwa silang makausap at makakwentuhan. So, ayun, na-realize ko na hindi talaga madali yung ganong klaseng buhay na meron sila kasi yun nga, araw-araw bebenta sila ron kahit walang kasiguraduhan na may benta sila. May mga araw na kukulangin, mahina benta. May mga araw din naman na wala talaga silang kinikita. Ang kinaganda naman din doon is yung kahit gaano kahirap, kahit gaano kalala yung sitwasyon, di sila sumusuko. Patuloy silang lumalaban ng patas na kumikita kahit sa pinakamaliit na paraan para sa sarili nilang mga pangtustos at pangangailangan. Makikita po dito yung determinasyon at tibay po ng loob nila na nagtatrabaho po sila hindi lang po para sa sarili po nilang needs pero para din po sa pamilya po nila. At dahil din po na alam po nila may mga umaasa po sa kanila na nagpapatuloy po sila magpursige para magtrabaho at makapagkayod para po sa pamilya nila. So, para sa akin, ang napansin ko talaga nung in-interview ko ngayon is yung pagmamahal talaga ng mga ina sa mga anak nila. Like, essentially, hindi talaga sila nagreklamo sa kung ano man yung ginagawa nila para sa mga anak nila. Like, ang pinaka-point talaga nila dyan is, or like, ang pinaka-gusto nila na mangyayari is, pabigyan sila ng magandang buhay, or kapag-aral sila, and kapag-tapos sila, like, kahit ano, basta lang madigay sa kanila yung pangangailangan nila. Kasi ganun nila kamahal yung anak nila eh. So, trabaho sila doon sa overpass, kada araw, at kahit holidays, ayun, nandun pa rin sila. Nag-e-effort sila para sa anak nila. Like, ayun, ang pinaka-majority na na-notice ko talaga sa interview na yung hirap nila and yung strength talaga nila para lang mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak nila. So, kahit maraming pagsubok yung napagdadaanan nila sa kanilang mga buhay, tuloy-tuloy pa rin sila sa pagsusumikap at pagtataguyod
para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. So, dito talaga namin nakita kung ano talaga yung ibig sabihin ng pagmamahal ng isang magulang dahil handa talaga sila at kaya nilang tiisin yung mga pagod, yung init ng panahon at kahit na yung paghuhusga ng mga tao sa kanila, basta lang maitaguyod nila at mapakain nila yung kanilang mga pamilya. Bilang estudyante, malaking aral po ang iniwan ng immersion task na ito sa amin dahil napagtanto namin na hindi lahat ng tao ay may pare-parehong pribilehiyo sa buhay. May mga taong araw-araw na nakikipaglaban para mabuhay lang. Hindi para sa luho, kundi para lamang po sa kanilang basic needs. So, natutunan din po namin na hindi dapat basta-basta manghusga ng tao base sa kanilang trabaho o kalagayan. Dahil bawat isa ay may kwento po, may pinagdadaanan at may sariling dahilan kung bakit siya nagpapatuloy at nagpupursige hindi lamang para sa sarili nila, pero para din sa kanilang pamilya. Ang simpleng interview na po ito ay isa sa naging eye-opener po para sa amin na ang sipag, tiyaga at ang pagmamahal, lalo na ang pagmamahal ng isang ina at asawa ay kayang magbigay ng lakas sa isang tao upang ipagpatuloy ang buhay kahit gaano pa po ito kahirap. Thankful po ako kasi ginawa po namin to. And for me po is hindi lang po siya task kasi nagbigay po siya ng magandang aral po. And pinapakita po dito na dapat pahalagahan po natin maliit man or malaki. Tsaka pinapakita po dito na kahit gaano po kahirap yung buhay is kapag nagmamahal po tayo, nakapagbigay po siya ng will para po magpatuloy pa po sa buhay. Sa huli, ang immersion task na to ay hindi lang nagsilbi bilang, yun nga, pang finals namin. Nagsilbi din siyang window sa realidad ng buhay. Na kahit hindi lahat tayo pantay-pantay sa estado ng buhay. Lahat tayo ay naghahangad na mabuting buhay para sa ating pamilya. Para sa ating mga anak, para sa ating sarili. At kahit simpleng trabaho, ano pa man yan, yung araw-araw na pagsubok is buong tapang nating hinaharap para sa kanila. Yun ang natutunan ko pa mula sa immersion task na ito. Sa kabuuan po ng immersion task na ito, mas napagtanto po namin kung gaano kahalaga ang pagiging mas maunawain at may malasakit sa kapwa. Bilang mga kabataan at estudyante, dala po namin ang mga aral na ito at sisikapin namin gamitin bilang inspirasyon upang mas pahalagahan ang edukasyon, ang aming mga mahal sa buhay, at ang bawat oportunidad na ibinigay sa amin araw-araw. Nagpapasalamat po kami lalo na kina Nanay Asteria at Nanay Gina dahil pumayag po sila at binigyan kami ng pagkakataon na makausap sila at marinig ang kanilang mga kwento na nagbigay po sa amin ng inspirasyon at mas malalim na pangunawa sa realidad ng buhay.